Magandang araw, magandang umaga, mga kapatid sa Panginoon. Isang mapagpala at pinagpalang araw ng Sabat sa ating lahat. Anumang araw na ginagawa ninyo ito, natin ito, ay Sabat. Isang araw na itinabi. Isang araw na sabi ng Biblia, binanal niya at para sa Kanya. At yan ang araw natin ngayon. Dito na tayo sa pangalawa sa katapusang katapusang linggo sa buwan ng Disyembre at sa katapusang buwan ng 2021. Matatapos na ang taong ito at narito na tayo sa katapusan. At ang sanlibutan ay narito sa isang malawak na selebrasyon, alam ninyo. At ayaw ko namang banggitin ang mga bagay na ito sapagkat hindi yan ang ating pakay na pag-aralan. At naway ang Diyos sa inyong mga puso, si Kristo mismo, ang siyang tibay at lakas ng ating damdamin at pagkatao sa buong taon ng 2021 at sa darating na 2022. Tayo muna ay dadako sa panalangin upang tayo'y pagpapalain. Ama naming Diyos at makapangyarihang Ama sa lahat, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sapagkat ikaw ay buhay at kami sumasamba, kumikilala, nagpupuri sa isang buhay at makapangyarihang Diyos na aming Ama. Aming ipinaubaya sa inyo ang aming araw, ang aming pagsamba, ang aming bubulay-bulay, pakikinig, pag-aaral sa inyong mga salita. Naway inyo kaming samahan, gabayan. Naway tuluan nyo kaming makinig ng maayos, makaunawa ayon sa unawa ng inyong karunungan. Purihin ka, O Diyos, na walang hanggan, naming tagapaglikha, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pag-aralan natin, mga kapatid, itong dahilan ng selebrasyon sa buong mundo na tinatawag nilang Pasko, na tinatawag nilang Christmas, itong tinatawag na Incarnation of Christ. Incarnation. Ano ba itong incarnation? Ito yung pagpakatao ng ating Panginoong Hesukristo. Ang dahilan na ang buong sanlibutan ay mayroong tinatawag na Christmas na selebrasyon ay dahil nitong incarnation. Ang mga Reformed churches generally sa buong mundo ay hindi sumasama sa tinatawag na paggunita ng tinatawag na Christmas. At pag-usapan natin ng konti bago natin ipagpatuloy at talakayin itong pagpakatao ni Hesukristo. Mga dahilan ng pagpakatao ni Hesukristo. The reasons of the incarnation of Christ. Yan ang ating topic ngayon.
Ngunit pag-usapan muna natin sandali itong tinatawag na Christmas. Ang mga Reformed churches, sinabi ko, ay hindi talaga sumasama at gumagawa ng paggunita o selebrasyon ng Christmas. Una, sapagkat hindi naman talaga totoo. Ibig sabihin, kasinungalingan naman na ang ating Panginoon ay isinilang sa Disyembre, lalo na sa Disyembre 25. Sapagkat ang Iglesia, ang Biblia ay katotohanan at ang Iglesia, tayong simbahan, ay naroon sa katotohanan. Sinabi nga ni Pablo na the church is the pillar and foundation or ground of truth. Pansinin mo yan, the church and the Bible is the pillar and foundation or ground of truth. Kung tayo ang haligi, ang Biblia at ang Iglesia ay haligi ng katotohanan, paano tayo maging haligi kung susunod tayo sa mga kasinungalingan? Ang December 25, hindi totoo na si Kristo isinilang. Ang Disyembre, hindi panahon na isinilang si Kristo sapagkat taliwas sa Biblia. Hindi maaari na sa panahon ng taglamig ang Kristo isinilang, sapagkat noong si Kristo isinilang, naroon ang mga tagapag-alaga ng mga tupa, naroon sa kasama ng kanilang mga tupa. Ibig sabihin, panahon ito ng medyo tag-init pa at hindi natin tunay na malaman kung anong mga buwan yon, basta hindi Disyembre. Pangalawa, ang December 25, isang pagano na tinatawag na selebrasyon, isang linggong selebrasyon sa panahon ng mga Romano na tinatawag nilang Saturnalia. Saturnalia ay isang pagdiriwang ng mga tao sa tinatawag niyang Diyos ng agriculture, Diyos ng pananim, kung saan matapos ang taglamig ay magsimula na naman ang pagtatanim at doon ang pagkain nasa galing sa tanim ay yun ang bumubuhay ng tao. Kaya magawa sila ng isang linggong pagdiriwang o selebrasyon sa lahat ng pagsasaya, pag-iinom, pag-aawit at ano pa mang bagay na ginagawa ng mga pagano roon. Kaya noong si Constantine na emperador ay naging Kristiyano daw. Nung nanalo siya sa giyera, na nakita niya ang cross doon sa pagtingin niya sa araw, naging Kristiyano siya at ginawa niya sa 4th century ang December 25 na Saturnalia na isang pagdiriwang ng pagkasilang daw ni Jesus. Nasa Biblia, makita naman natin na hindi naman itinuro ni iniutos sa atin na gagawin natin. Ang Biblia nagturo lang ng dalawang tinatawag na selebrasyon ng church, tinatawag na ordinance, tinatawag na alalahaning mga ordinansa, sa ibang Reformed churches tinatawag na sakramento. Ang hapunan ni Kristo, the Lord's Supper. Pangalawa, ang bautismo. Ito lang ang dalawang ordinansa na ipagpatuloy na gagawin kasama sa pagsamba. Ang tinatawag nating Pasko ay hindi. Tayong mga Reform ay gumagawa tayo, sumusunod tayo sa prinsipyo na sinasabing lahat dapat na iniutos, yun ang isagawa. Iniutos, isagawa. Lahat ng hindi iniutos, hindi natin isagawa. Sapagkat sa pagsamba, noong ginawa nila mga bagay na hindi iniutos, pinarusahan sila ng Diyos. Yung pinag-aralan na yan. Kaya huwag nawa tayong naroon sa katotohanan ay gagawa ng mga bagay na kasinungalingan. Maraming kasinungalingan ang Pasko na ginawa ngayon. Mayroon itong si Santa Claus o parang ipinalit kay Kristo.
sumasakay sa isang sasakyan na hinihila ng mga reindeer, oh, na naroon daw si Rudolph. Mga bagay na ito ay mga kathang isip sa mga tao doon, at dinagdag ang snowman dahil panataglamig, idinagdag ang tinatawag na Christmas tree na isang paganong mga paraan ng pagsamba noon. Ang mga Druids, yung mga pare na mga Celts doon sa mga Germans sa panahon noon, ay sa panahon ng taglamig meron silang selebrasyon na dinadala nila ang mga kahoy at binibitina nila kahit ano-ano. Ang mga green daw, ito yung tinatawag ng mga berde, mga kulay, yan ang may kahulugan na nagpapalayas ng mga diablo, mga espiritu, at nagpapatingkad daw ng kagandahan dahil taglamig nga. Kaya kukuha sila ng green na kahoy, handa nila. At siguro itatago na nila yan kasi taglamig, wala ng green eh. At doon nila ilabas sa panahon ng taglamig na parang gusto nilang maramdaman na mayroon pa rin yung tag-init. Kaya sa pamamagitan nito, atong ating malalaman na maraming bagay na hindi maaring magkasundo ang Biblia, ang katotohanan sa mga selebrasyong ito. At pinaka mataas sa lahat na dahilan ay ang simbahan ay at ang iglesia nagsama-sama sa pagsamba. Kung isali natin ang Christmas sa pagsamba, kasama ang kasinungalingan, kasama ang mga bagay na hindi totoo at hindi iniutos, tayo ay mapapahamak, tayo ay magkakasala sa pamamagitan ng mga bagay na hindi totoo. At hindi nag-utos si Kristo na gagawin o ang kaniyang pagkasilang, o ang sa halip ang iniutos niya, alalahanin siya sa kaniyang kamatayan. Kaya ang mga apostoles, Jesus mismo, walang iniutos sa mga bagay ng kaniyang pagkasilang at sa mga bagay ng pagdating niya sa mundo. Noong dumating siya sa sanlibutan, maganda naman ang sinabi ng Biblia, may kaligayahan, may panahon ng pagsaya sa mga bagay na naganap. At wala namang problema kung gagawin natin yan. Magpasalamat tayo sa Panginoon na si Kristo dumating. Papasalamat tayo sa Panginoon na ibinigay siya sa atin. At iba naman itong selebrasyon ng Christmas o Pasko. Maaring gawin natin bawat isa. Sa church, gawin natin, magpasalamat tayo na si Kristo ibinigay sa atin. Si Kristo ay ating Panginoon, si Kristo ay ating tagapagligtas. Walang problema. Ngunit kung susundin natin ang mga pangyayari sa mundo na ginawa sa panahong ito na hindi totoo, ginawa sa panahong yan, at dinagdag pa ang maraming mga bagay na hindi totoo, may isama tayo sa tinatawag na kasinungalingan. Kaya ang salita ng Diyos na totoo, naroon tayo sa katotohanan, maninindigan tayo sa tinatawag na makatotohanang pagsagawa, pagsamba at pagsunod sa Panginoon. Tuloy tayo sa ating pag-aaral ngayon, itong mga dahilan ng pagpapakatao ni Hesukristo. Ano kaya ang sinabi ng kasulatan ng ating Kristo, ang ating Panginoon ay pumarito sa sanlibutan. Siya ay naging tao at tinatawag sa English na incarnation. The whole incarnation is Christ becoming flesh, naging tao. Simulang naging bata, lumaki siya hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi tumanda si Kristo nung mamatay sa makatuwid. Umabot lang siya sa siguro 33, siya namatay na. Medyo may kaparehas kunti sila ni Jose Rizal natin na
sandali lang at patay na. Si Kristo, ganun din. 3 taon siyang kasama sa kanyang mga apostoles, 3 taon siyang gumagawa ng kanyang gawain, at ibinigay ang kanyang sarili, at siya ay ating tagapagligtas. Pag-aralan natin ang kabuuhan ng pagkatao ni Kristo at ang mga dahilan nito upang tayo'y pagpalain sa ating buhay kung tayo'y magbubulay-bulay. Bakit ang Jesus natin, ang ating Jesus Kristo ay naging tao? Ang Jesus, tagapagligtas, Kristo, isang pangalan tungkol sa kanyang pagiging tagapagligtas. So, Jesus Kristo. Pag-aralan natin kung bakit siya pumarito, naging tao para sa atin. Ano ang mga dahilan, mga kapatid? Pag-aralan natin ang 7 dahilan, naway maging tamang-tama ang ating mga oras sa mga panahong ito. Unang dahilan na ang ating Jesus ay naging tao at pumarito upang sundin ang kalooban ng Ama. Pagsunod, pagtupad sa kalooban ng Ama. Inuulit-ulit yan ni Kristo. Kung basahin mo ang aklat ng Juan, na siya ay pumarito upang sundin ang kalooban ng Ama. Sinabi nga ng Juan 3:16 na sapagkat iniibig ng Diyos ang sanlibutan na kanyang ibinigay. Ang Ama ay nagbigay sa anak. Noong ibinigay niya, sabi ng Biblia, tinupad ng anak ang kalooban ng Ama. Sinabi ng 1 Pedro 1:20 na noon pang una sa katotohanan ay itinalaga na siyang una bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan, subalit inihayag sa mga huling panahong ito dahil sa atin. Ibig sabihin, noon siya itinalaga na maging ibibigay. Siya isang tagapagligtas, isang iutos ng Ama na siya ay darating ang maging tao. Yun ang sabi ng 1 Pedro 1:20. Kaya sa Juan 6:38, ito ang sabi ni Jesus, sapagkat bumaba ako sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ganon. May kalooban ang Ama, nagsugo sa kanya. Hindi siya bumaba sa kanyang sariling kalooban. Ang kalooban ng Ama, tinupad niya. Ayon sa Pilipos 2:8, ito ang sabi ni Pablo tungkol kay Jesus. At palibhasa ay natagpuan siya sa anyo ng tulad ng tao at nagpakababa siya sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, kahit ng kamatayan man sa cross. Tingnan nyo ang kalooban ng Ama na sinunod ng anak. Ang pagpakatao, ang pagparito ni Jesus ay pagsunod, pagtupad ni Jesus sa kalooban ng Ama. Si Jesus na tumupad sa kalooban ng Ama ay halimbawa, modelo ng lahat ng pagsunod. Kung tayo na Kristiyano ay tinawag na susunod, tinawag na tutupad sa kanyang mga utos, sa mga bagay na kailangan gawin sa buhay, anumang bagay na dapat gawin, sundin, si Jesus ang siyang modelo, ang siyang tapat, ganap, perfect model, an example of righteous obedience. Kaya sa panahon na tayo susunod, sa panahon na tayo hindi makasunod, doon tayo babalik tayo sa halimbawa ng anak ng Diyos na tumupad una sa lahat upang bumarito. Pangalawang dahilan na siya'y naging tao, nagpakatao si Jesus, the second reason of the incarnation,
pagpapatunay sa katotohanan. Ipagpapatunay niya o patunayan niya ang katotohanan. Katotohanan ay kalaban ng kasinungalingan. Ang katotohanan ay exclusive. There is only one truth. Walang dalawa, isa lang dapat. Exclusive. Eksklusibo. Ibig sabihin kung yan ay mali, ito ay totoo. Di pwedeng dalawa ang totoo, isa lang dapat, no? Yan at ito. Yan ay mali, ito ay totoo. Si Jesus ang katotohanan. Sinabi niya sa Juan 18:37 nung siya ay sa harap ng sa harap ng nagtatanong sa kanya sa harapan ng konseho. Sa layuning ito kung bakit ako ipinanganak at dahil dito'y dumating ako sa sanlibutan upang magpatunay ako sa katotohanan. Ang bawat isa na pumapanig sa katotohanan ay makikinig sa aking tinig. Siya daw ay magpapatunay sa katotohanan. At inangkin nga niya at sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, no? At ang buhay. Siya ang katotohanan. Ngayon, kung mayroon man tayong dapat makilala na katotohanan sa lahat ng bagay, si Jesus yan ang nagpatunay sa katotohanan. Kung mayroon tayong kilalanin na Diyos, kilalanin na tayo'y sumamba, kilalanin na dapat sundin sa lahat ng bagay sa buong buhay nating ito, yan ay si Jesus. Siya ang nagpapatunay sa katotohanan. Ang mundo ay napuno ng pagkilala sa mga katotohanan daw. Punta ka sa iba't ibang bansa, mayroon silang Diyos sa katotohanan daw. Punta ka sa mga Muslim, sabihin din nila na siya ang katotohanan, ang kanilang Quran. Pumunta ka sa mga Hapon, mayroon din daw silang katotohanan. Pumunta ka sa Persia, sa dating mga relihiyon ng Zen Avesta, sabihin din nilang katotohanan. Sa India, 3 milyon na Diyos-Diyosan. Katotohanan? Hindi maaari. Si Jesus lang ang nagsabi ng katotohanan, na hindi lang nagsabi, siya ang totoong katotohanan. Pag makilala natin siya, naroon tayo at susunod at mamuhay sa katotohanan. Ang katotohanan ay si Kristo. Ang katotohanan ay pinatunayan ni Kristo. Siya ay nagsabi sa Juan 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay ang magpapalaya sa inyo. Katotohanan at kalayaan nagsasama. Walang ibang magpapalaya sa atin maliban sa katotohanan. Ang lahat ng bagay na hindi katotohanan ay nang aalipin. Si Jesus lang ang katotohanan at sa Kanya ay matatagpuan ang tinatawag na freedom. Tayo'y palalayain sa kapangyarihan ng katotohanan. Yan ang pangalawa. Si Kristo'y pumarito, naging tao, because He is the truth. Siya ay nagpapatunay sa katotohanan. Pangatlo, na dahilan ng pagparito ni Jesus upang tayo ay magkaroon ng buhay. Una, ang pagparito ni Jesus ay pagtupad sa kalooban ng Ama. Pangalawa, pagpatunay sa katotohanan. Ngayon naman, buhay. Pagkakaroon tayo ng buhay. Si Jesus ay umangkin, sinagsabi na sa Juan 1:4, in Him is life, and the life is the light of all men. Sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay ang liwanag sa lahat ng tao. His life, and His life is the light of all men. Ang buhay at
ah, liwanag ay nagsasama. Oh, di maring kadiliman at buhay. Kailangan liwanag at buhay. Si Jesus ay liwanag, siya rin ay buhay. At siya ay pumarito upang magkaroon tayo ng buhay, sapagkat tayo ay dinala sa kamatayan, dinala sa kadiliman. Dinala tayo dahil sa kasalanan, sa kaparusahan ng kamatayan. Nawalan tayo ng buhay. At ang Jesus na pumarito ay upang buhayin muli ang patay. Ang ating patay na diwa pagkatao, magkaroon ng buhay. Si Jesus ay nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya ang buhay. Buhay natin nagmumula sa Kanya. Sa Biblia ay may tatlong bagay itong sinasabing buhay. Una, tayo patay, Kanyang binuhay. Wala tayong ginawa noon. Itong sinasabing muling pagkabuhay, o sinasabing resurrection, or sinasabi naman na new birth, bagong pagkasilang, pagkasilang na muli. New birth, yung born again, tayo'y isisilang na muli. Yan ang unang bagay tungkol sa buhay na dinala ni Jesus. Nung siya ay natapos na sa buong panahon na siya narito, natapos niya ang kanyang gawain, ito'y ebanghelyo. Ang buong pagkatao ni Jesus ay sinasabing ebanghelyo. Ang ebanghelyong yan na siya naparito, yan ay kapangyarihan ng Diyos upang ikaw ay mabuhay. Nang ito'y ibabalita, nang ito'y dadalhin sa sanlibutan, nang ito'y sabihin mo sa iyong bunganga, at ikakalat mo sa mga tao ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay bumubuhay sa mga taong kinilala na dati. Mga kinilalang dati, mga pinili ng Diyos na makarinig ng ebanghelyo, sila ay mabubuhay. Yan ang una. Si Kristo'y pumarito upang sa Kanyang buong pagparito, magkaroon tayo ng buhay sa Kanya. Sabi ng kasulatan, sa Juan 5:25, ito ang sabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras. At ngayon na nga na mga rinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at sila na mga karinig ay mga bubuhay. Ang makarinig, mabuhay. Balita ang ebanghelyo, wala kang gawin, bubuhayin ka. Si Lazarus nung naroon sa libingan, paano ba siya nabuhay? Meron ba siyang ginawa? Wala. Ang bumuhay lang sa kanya ay ang salita ng Panginoon. Lazarus, bangon. Bumangon si Lazarus. At siya ay nabuhay. Ang ebanghelyo ay bumubuhay. Ang ating muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Sinasabing pangalawang tinatawaging new birth, ang pagkabuhay na muli natin mula sa kamatayan ay dahil sa ebanghelyo. Pangalawa, mayroon itong buhay na walang hanggan. Tapos tayo binuhay ng Diyos mula sa kamatayan, tayo sasampalataya sa Kanya. Ang ebanghelyo nating narinig ang bumuhay sa atin upang tayo sasampalataya at magsisisi. Ito mangyari niyan. Dalawang bagay na ginawa mo nung ikaw ay binuhay, sumampalataya ka sa ebanghelyong narinig mo, at ang ebanghelyo nagsasabi na makasalanan ka, magsisi ka ngayon. At ang Biblia nagsasabi, nung ikaw sumampalataya at magsisisi, ikaw ay pagkalooban ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sinabi ng Juan 6:47, katotohanan sasabihin ko sa inyo, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang pagparito ni Jesus ay tayo buhayin upang sumampalataya at magsisisi at pagkalooban ng pangako ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangalawang aspeto sa buhay na sinasabi sa pagparito ni Jesus. Buhayin ka sa iyong kamatayan at
upang ikaw ay sumampalataya at magsisisi at pagkalooban ng pangako ng buhay na walang hanggan. At pagkalooban ka rin ng tinatawag na buhay na masagana sa buhay na ito. Juan 10:10 itong sinabi, naparito ako upang magsitamo kayo ng buhay. Magkaroon kayo nitong ng masagana. Yan. You will have life, and that life is abundant. Abundant life, no? Abundant life. Yan ang pangako ng Panginoong Jesus sa pangatlo niyang dahilan ng pagparito. Pantay magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan at buhay na masagana. Kaya ang Kristiyano ay nabubuhay sa masaganang buhay. Masaganang buhay sa pamilya, masaganang buhay sa pamilya ng Diyos, masaganang buhay sa lahat ng aspeto, sapagkat tayo ay mga taong pinagpapala at pagpapalain. Pang-apat na dahilan ng pagpaparito ni Kristo, upang si Jesus na ating Panginoon ay maging ganap nating kapalit. Kapalit. Si Kristo ay maging kapalit mo at kapalit ko. Ang kaniyang pagparito ay pagiging kapalit. Kahalili. Yan ang salita. At ang Biblia nagsasabi ng 4 na bagay na siya ay naging kapalit natin o kahalili natin sa kaniyang sarili para sa atin. Tinatawag yan na Jesus has become to us a perfect substitute. Perfect substitute. At yan ay tinuturo sa buong kasulatan. No? At ang pagiging kapalit niya sa lahat ng bagay, siya ay naging ganap na masunurin. Siya ay kapalit natin, kapalit na ganap. At sa kaniyang pagiging kapalit, siya ay naging ganap na masunurin. Una, siya ay naging kapalit ng ating ng ating linabag. Siya ay sumunod sa ating linabag. Sa lahat ng kaniyang pagiging kapalit, siya ay sumunod. Kaya tinupad niya, sinunod niya ang ating linabag. Ang kasulatan nagsabi na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang kautusan ng Diyos dapat tuparin, dapat sundin. Ngunit linabag mo, linabag natin, linapastangan natin, kaya tayo'y naging makasalanan. Kaya anong ginawa ni Jesus nung siya naging kapalit? Tinupad niya ang ating linabag. Anong tinabag natin? Kautusan. Kanyang tinupad, kanyang sinunod. Ayon sa Mateo 5:17, huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Tinupad ni Jesus ang buong kautusan. Sinabi nga ng Biblia, wala siyang kasalanan. Ang ating linabag, tinupad ng Panginoon. Kaya noong tayo sumampalataya sa Kanya, ang Jesus na tumupad na tinasabing matuwid, naging ang Kaniyang katuwiran ay ibinigay sa atin. Naging matuwid din tayo. Ganon ang tinasabi sa pagpapatawad, no? Nung tinupad natin at nakatupad tayo'y napatawad. At ang Kaniyang katuwiran ay naging atin. Pangalawa, na pagpapalit ni Jesus. Jesus, ang pagiging kapalit niya, siya ay pinarusahan dahil sa ating parusa. Nung tayo lumabag sa kautusan, naroon ang parusa. At ang parusa natin, ang sabi ng Biblia, kamatayan. Kamatayan, yun ang parusa. Ang pagpapalit ni Jesus sa kaniyang parusa,
sa ating parusa. Ang ating parusa, kinuha niya, siya ay pinarusahan dahil sa atin. Ganun ang katotohanan na sinabi ng Biblia sa libro ng Isaiah 53. Ito ang sinabi, una sa 4 hanggang 6. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Siya ang naghirap, siya ang gumanap ng kirot. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan. Tingnan niyo. Siya ang binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas ng kanyang tinanggap. 6, tayong lahat ay mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo sa lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipapataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Ipinataw sa kanya ang parusa na dapat sana'y para sa atin. Ang kamatayan natin ay kamatayan niya. His death, our death became His death. Ang kaniyang parusa, pinarusahan siya dahil sa ating parusa. Yan naman ang sinabi sa Pilipos 2:8, nating binasa kanina. Palibasa na tagpuan siya sa anyo ng talagang tao at nagpakababa siya sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Tingnan niyo. Hanggang sa kamatayan itong Jesus na pinarusahan para sa atin. Pangatlo, siya ay sinumpa dahil sa ating sumpa. Ang kasalanan ay nagdala ng sumpa, curse. No? May mga tao na susumpain ang mga anak nila kung hindi susunod. Napakasama na halimbawa, ang kasalanan nagdadala ng sumpa. Itong sumpa ay natural, no? Sa harapan ng Diyos. Kung tayo magkakasala, parusahan tayo. May sumpa ang kasalanan. Ngunit, ang ibig sabihin ng sumpa, may masasamang mga pangyayari sa nabunga ng kasalanan. At yan ay nangyayari nung tayo nagkasala. Tayo sinumpa dahil sa ating kasalanan. Kung Galatia 3:3 itong sabi, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Yamang siya'y naging para sa atin, sapagkat nasusulat ito na sumpain ang bawat isa na ibinitin sa punong kahoy. Ang Biblia nagsasabi na ang mga tao na ipapako sa krus ay sumpa. Sa panahong noon, makikita nila ang mga tao na ipinapako sa tabing kalsada, sa mga plaza. Yan ay sumpa. Ang salitang binabanggit ng mga tao, sumpa. Yan ay mga natatanggap ng kahindik-hindik na kamatayan, yung pagkapako sa krus. Si Jesus ay gumawa noon, nagpapako sa krus, ipinako sa krus. Sinumpa, ang ating sumpa ay naging kanya. He was cursed for us. Yon ang Kristo. Pang-apat, siya naging kasalanan para sa atin. Hindi lang nadala niya ang kasalanan. Sabi ng Biblia, mismo siya ay naging kasalanan para sa atin. Kaya ang ating kasalanan ay dala niya. Ang Biblia nagsasabi na pagdala. The Christ, the Jesus, who is the Christ, became the burden, the sin bearer. Siya ay nagdala. Dala niya ang kasalanan. Sabi ng 2 Korinto 5:21, sapagkat ginawa niya siyang kasalanan dahil sa atin na siyang hindi nakikilala ng anumang kasalanan. Kristo hindi nakakilala ng anumang kasalanan, wala siyang kasalanan. Ngunit siya'y ginawang kasalanan. Yun ang sabi sa Biblia, na ang Kristo na naroon sa cross ay iniwan ng Ama. Sabi ni Kristo, Ama, bakit mo ako iniwan? Hindi kayang tingnan ng Ama ang Kristo na naging kasalanan para sa atin. Sapagkat sinabi nga ng libro ng Hageo na ang kabanalan ng Diyos ay hindi maaring tumingin
sa kasalanan. 1 Juan 3:5 ang sabi, nalalaman natin na nahahayag siya upang alisin ang ating mga kasalanan. Kasalanan ay ang ating kasalanan ginawa ni Jesus. Siya ay naging kasalanan para sa atin. Siya ay naging kapalit. Pang-apat yan, ang Kristo pumarito naging tao upang maging kapalit para sa atin. Pang-lima, siya ay siya ay pumarito, naging tao, nagpakatao upang siya ay ating maging tagapamagitan, no? Upang ipagkasundo tayo sa Diyos. Siya ay ating maging tagapamagitan upang ipagkasundo tayo sa Diyos. Pagkakasundo at pagiging tagapamagitan. Si Kristo ay tagapamagitan. Sa English pa, He is our tagapamagitan, yung bridge ba? Tulay. No? Ang Kristo ating tagapamagitan upang dalhin tayong sa Ama. Ipagkasundo tayo sa Ama. May dahilan na masama yung kasalanan, no? Na ang Kristo ay kailangan natin upang magkasundo ang magkaaway. Mayroong kasamaan ang ginawa ng kasalanan. Naging kaaway ang tao sa Diyos. Ang kasalanan ng tao ay dahilan na lumayo at magalit ang Diyos sa tao. Sabi nga ng libro ng Salmo, the Lord is angry with the wicked every day. Ang Diyos ay napupuot sa masama araw-araw. Ay ang ating kasalanan ay nagdadala ng puot sa Diyos, galit. At sa pamamagitan ni Kristo, nating tagapamagitan, tayo ipagkasundo muli sa Diyos. Unang Timoteo 2:5, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos, sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Ulitin natin, sapagkat may isang Diyos at tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Roma 5:10, ito ang sabi, sapagkat noong tayo'y mga kaaway pala, no? At ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Yung ginawa ni Kristo na pagbigay ng kanyang sarili, yun ang nagdala sa atin sa harap ng Ama na pang tanggapin tayo muli. Paano tayo tanggapin? Siyempre, tayo'y sa kanyang sa kanyang ginawa, yun ay ebanghelyo. Nung tayo'y tawagin noon sa mensaheng yun at binuhay muna tayo upang marinig natin ang tawag ng pagsampalataya at pagsisisi, pinatawad tayo. Nung napatawad tayo dahil ang katuwiran ni Jesus, ang kanyang pagkamatuwid ay naging atin. Ang tingin ng Diyos, tayo ay banal, tayo ay matuwid, kaya ay naging magkakasundo muli. Tinanggap sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Nagkasundo ang tao at ang Diyos, nagkaroon ng kapayapaan. Pang-anim tayo, upang tayo'y tubusin at bilhin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang pagpakatao ni Kristo upang tayo'y bilhin, tubusin at bilhin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tubos at bili. Yan ang dahilan ng pagparito ni Jesus. Tubusin ka at bilhin sa isang presyo. Sa panahon ng Biblia, mayroong pagtutubos at pagbibili. At may presyo yang ginawa, May mga presyo ang pagtubos at pagbili. Sa Biblia ay may maraming mga tinutubos at binibili. Una, may mga alipin, na ibinibinta, kaya binibili ng mga bumibili. Maaring bilhin upang gawing pag-aari na alipin. Maari namang tubusin, tubusin ng ibang tao ang isang alipin at kanya namang pag-aari o palayain lang. Hindi naman dapat maging kanya. Lalaya ang isang
alipin. So may mga alipin na binibili, tinutubos. Pangalawa, may mga hinuhuli o bilanggo na dapat tubusin o bilhin o palayain. Mga sundalo, mga kawal na naging bilanggo o preso ay maaari silang palayain sa isang presyo. O di ba ang hari sa kabila ay pupunta at bilhin ang mga bilanggo, ang mga preso sa isang presyo na mahal. Pangatlo, mayroong tinatawag na mga hayop na nagkakasala, yung mga baka na may mahabang sungay at pumapatay ng tao o nakakapinsala. Sila ay dapat patayin, ngunit pwede silang bayaran ng may-ari upang o ng ibang tao upang hindi patayin, o pwede namang bayaran at sila lang ang kukuha nito at papatay kung kailangang papatayin. Pangapat, mayroong mga lupa na tinutubos at binibili. May tao na ibininta na niya ang kanyang lupa, ngunit gusto niyang tubusin muli o bilhin muli. Kasama pa ang mga taon na gusto ng tao na bayaran niya kasama yung mga taon. Halimbawa, 10 taon na ginamit niya, bayaran mo yung 10 taon na naganap, kaya maraming dagdag. Ibig sabihin, may mga tinutubos at binibili. At sa pagtubos at sa pagbili may presyo. Si Kristo ay naging ating pagtubos. Tinubos tayo. Anong tubos? Tayo may parusa. Tayo tubusin sa isang parusa ng kamatayan. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang ibinigay. Ang kanyang dugo, ibig sabihin. Ang dugo niya, ang ibig sabihin ng dugo, kamatayan. At ang Biblia nagsasabi sa 1 Pedro 1:18, hindi tayo tinubos kagaya ng pilak o ginto na masisira, ngunit isang pagtubos ng mahal na presyo, ang kanyang dugo, ang kanyang kamatayan. Ano ang dahilan nung tayo ibinili at tinubos? Sinabi ng Marcos 10:14, sapagkat ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami. Ito naman ang sabi ng Tito 2:14, na siyang nag-alay ng kanyang sarili para sa atin upang matubos niya tayo sa lahat ng kasamaan at linisin para sa kanyang sarili. Anong nangyayari nung tinubos at binili tayo ni Kristo? Una, tayo tinubos, tayo'y naging kanya, naging pag-aari niya. At hindi na tayong may-ari ng ating sarili. Ibig sabihin, ng Kristiyano ay hindi na pag-aari ang kanyang sarili. Wala na tayong tinatawag na kalayaan sa ating sarili. Ibig sabihin, lahat ng gagawin natin ay para na sa kanya. Tayo na alipin ni Jesus. Binili niya tayo. Yun ang sabi ng 1 Corintios 6:19. Sabi niya, ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi pag-aari ng Diyos. Sapagkat kayo ay biniling may halaga. Kaya nga luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong mga espiritu, ng mga ito ay sa Diyos. Ang ating espiritu at ang ating katawan ay sa Diyos. Yan ang kanyang binili. Ang kabuuhan ng ating diwa, ang ating pagkatao, binayaran Jesus, binili ni Jesus. Kanya ito. Tayo'y ginawang pinalaya sa kasamaan at naging kanya, at pag-aari niya binili at kanyang tinubos. Yan ang pang-anim. Pang-7 tayo sa katapusan, upang iligtas tayo mula sa kasalukuyan masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang sabi sa Galatia 1:4. Pagliligtas. Pang tayo iligtas mula sa kasalukuyang masamang sanlibutang ito. Kaligtasan mula sa masamang sanlibutan. Ito ang isang pakay ng Diyos sa kanyang pagparito. Bigyan tayo, sabi niya, ng magandang pamumuhay, kalaban ng
masamang impluensya ng sanlibutan. Ang sanlibutan ay nagpapasama. Ang mga bagay sa sanlibutan ay hindi maganda. Dalhin niya tayo sa kanyang sarili upang hindi tayo ma-influensyahan, mapasama sa masamang sanlibutan. Yan ang sabi sa Galatia 1:4, na siyang nag-alay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang mailigtas niya tayo sa kasalukuyang masamang sanlibutang ito ayon sa kalooban ng Diyos na ating Ama. Ganon ang binigkas ni Pablo. Ayon sa Mateo 11:28 hanggang 29, si Jesus ay nag-aanyaya, tumatawag sa mga tao na napapagod, na napapagal dahil sa kasalanan. Ang sanlibutan, kung tayo nagpapailalim sa mga masasamang mga kaugalian, mga masasamang sistema at mga bagay, tayo dalhin sa kasalanan at dalhin tayo sa kapaguran, dalhin tayo sa tinatawag na kasamaan, nagdala ng pagkapagod, paghihirap. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagod at nangabibigatang lubha, at bigyan ko kayo ng kapahingahan. Pahinga. Ibig sabihin, itong pagligtas ni Kristo sa atin sa kanyang pagparito sa masamang sanlibutan ay kapahingahan. Pahinga. Tayo ay lalapit sa kanya upang hindi tayo lalasap ng kabigatan at sinasabi ni Jesus na pagkapagod dahil sa kasamaan. Sinabi nga ni Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 4 na huwag daw tayo maghihirap dahil sa mga bagay na masama. Ating paghihirap para lang sa Panginoon. Kung naghihirap tayo dahil sa kasamaan, dahil sa kasalanan, ibang bagay. Dapat ang paghihirap dahil kay Kristo ay ligaya. Nagdadala ng saya sa ating loob. Kahit mahirap, na tayo umiibig naman sa Diyos, yan ay saya sa atin. Kaya yan ang pang-anim, pang-pito na pala, ang matapusang dahilan na si Kristo'y pumarito upang tayo ilayo sa kasamaan. Ibig sabihin, lalaya tayo, kalayaan. Yan ang sabi ng Roma 6:22. Subalit pinalaya na kayo ngayon sa kasalanan at naging mga alipin na ng Diyos at ng katuwiran. Diyos at katuwiran ang ating amo. Diyos na noon, kasalanan at ang diablo. Ginawa tayong pagod, ginawa tayong naghihirap. Ngunit lumapit tayo kay Kristo, binigyan tayo ng kapahingahan. Ito ang 7 bagay ng dahilan. Mayroon pang mga ibang dagdag siguro, ngunit dito sa 7 ito ay nabuo ang layunin ng Diyos sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Una, sumunod sa kalooban ng Ama. Dapat din tayo susunod sa Kanya. Pangalawa, nagpapatunay sa katotohanan. Dapat tayo lagi sa katotohanan. Lumayo sa lahat ng kasinungalingan. Ang katotohanan ay si Kristo. Siya ay nagpapalaya sa atin dahil sa katotohanan. Araw-araw naroon tayo sa malaya na pag-iisip dahil sa tinatawag na katotohanan ng salita ng Diyos. Pangatlo, upang tayo magkaroon ng buhay. Ang buhay na walang hanggan, buhay na masagana, buhay na tinatawag na new birth, bagong kapanganakan ay mula kay Kristo. Pang-apat, upang si Hesukristo na ating Panginoon ay maging ganap nating kapalit. Siya ay pumalit sa ating sarili, na linabag, tumupad siya. Pinarusahan tayo, pinarusahan siya. Tayo sinumpa siya para sa atin. Ang kasalanan natin, siya ay naging kasalanan. Yon ang Kristo na naging kapalit.
Kaya ialay, ibigay natin ang ating buong pagkatao sa Jesus na ito na nagpalit, no? Binigay niya ang lahat ng kanyang sarili, no? Upang tayo'y maging pag-aari niya. Sunod na dahilan na si Kristo'y pumarito upang siya'y maging tagapamagitan at tayo'y ipagkasundo muli sa Diyos. Pagkakasundo. Dapat ang pagkakasundo patuloy nating mas mararanasan na ang ating puso at ang Diyos ay nagkakaisa, may pagsasama-sama. Patuloy tayong sumasamba, patuloy tayong nananalangin, patuloy tayong nananalig sa isang nagkakasundo na Ama at ang tao. Tayo ay sa ating paglapit sa Kanya, tayo ay may kapayapaan. Pang-anim, upang tayo'y tubusin at bilhin. Tayo hindi na pag-aari ng ating sarili. Hindi na tayo ang may-ari sa ating pagkatao. Binili tayo ni Jesus. Wala na tayong kalayaan na gawin ang bagay na gusto natin. Ang gusto na lang ng Diyos, ang kanyang layunin na lang para sa atin ang dapat na susunod. Sinasabi sa English, Thy will be done, O Lord. Yan ang pananalangin natin sa panalangin ng Diyos na tinuro niya. Thy will be done. Ang kalooban mo ang matutupad, O Panginoon. Ang sunod, upang tayo'y iligtas niya sa lahat ng kasamaan. Upang tayo ay mamuhay na malaya. Ito ang mga dahilan, mga kapatid, sa pagparito ni Jesus. Salamatan natin ang kanyang pagparito. Hindi kailangang mag-celebrate tayo ng Pasko upang ating alalahanin ang pagparito ng ating Panginoon. We are not to just celebrate Christmas so that we will thank His coming and incarnation. No. Araw-araw, magpasalamat tayo sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkasilang, sa kanyang kamatayan. Alalahanin natin siya doon sa tinatawag na Lord's Supper sa ating buhay, doon sa ating pagbautismo. Tayo naman ay naging isa kay Kristo sa kanyang kamatayan, isa kay Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli. Kaya naging isa tayo sa Kristong pumarito, naging tao, katabang tao, at ang lahat ng bagay na ginawa niya sa atin ay naging para sa atin, naging pagpapala para sa atin. Purihin ng Diyos sa mensaheng ito. Aming banal na Diyos, Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Purihin ka sa iyong dakilang anak na naging kapalit para sa amin, naging buhay para sa amin, naging masunurin sa lahat ng bagay. Binili kami, binayaran, tinubos. Purihin ka sa kaligtasan. Purihin ka sa Jesus na aming kapalit. Tulungan niyo kami na aming gayahin ang aming Panginoong Jesus na naging halimbawa sa lahat ng bagay. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa ginawa niyo sa amin dahil sa anak niyo na si Jesus at naging aming tagapagligtas. Salamat. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid, pagpalain kayo, pagpalain ang inyong araw at inyong pagsama-sama. Salamat.